So guys, welcome sa ating bagong video tutorial. At kung bago lang po kayo sa channel natin, pag-click lang po ng subscribe at notification bell para lagi kayong ma-update sa mga bago nating video tutorial. So guys, magandang araw. So guys, ang tutorial natin ngayong araw ay ito yung ating part 2 ng ating kung natatandaan nyo, ang ating tutorial ng nakaraang linggo na part 1 ay automatic on and off ng ating ginamitan natin ng dual or twin timer. So guys, ngayong araw na to, ang ating part 2 ng ating dual timer. So guys, based sa ating schematic diagram, part 2 po ng ating Omron or twin or dual timer. So guys, gagawa natin ng manual mode. So guys, kung nakaraang linggo ay automatic. So guys, kung nakikita nyo, Omron twin or dual timer, manual and automatic on and off motor control circuit. So guys, itong tutorial natin ngayong araw. So guys, bigyan ko kayo ng idea kung saan ito madalas ginagamit. So guys, ito guys madalas ginagamit sa mga printing industry. Nakaroll yung papel na gumagawa ng label or nakaroll yung kanilang mga raw material. Guys, automatic or manual feed o ginagamit. Kung sa mga semiconductor naman, nakaroll yung copper plate. Madalas itong ginagamit ang ating tutorial ngayong araw. So guys, discuss ko lang yung mga gagamitin nating pyesa. So guys, tulad sa mga nauna nating video tutorial, so guys, discuss ko lang, kailangan nating circuit breaker na single phase, isang fuse na ating protection sa ating circuit, sa ating mga pyesa in case of short circuit, at saka ating fuse holder, isang selector switch, at saka isang dual timer. Ito yung tinatawag na kadalasan na twin timer Omron, at saka isang magnetic contactor na 220 volts, thermal overload protection po sa ating motor, at saka tatlong indicator light na green, red, yellow. So guys, yung green, yan po yung ating para sa run, yung red para sa ating stop, at yung yellow para sa ating trip or fault in case of overloading ng ating motor. Okay guys, umpisahan na natin ang pag-wiring ng ating tutorial ngayong araw na part 2 po ng ating Omron twin or dual timer, manual and automatic on and off motor control circuit. Okay guys, umpisahan na natin. Isa-isa natin kakabit ang wire sa ating mga pyesa hanggang sa ito'y ating mapagana. Nga pala guys, kung bago na kayo sa ating channel at ngayon lang napanood ang ating mga tutorial, so guys, kung meron kayong suggestion para sa gusto nyo rin gawa natin ng tutorial, mag-comment na kayo sa baba. At wag po sana natin kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong tutorial. So guys, sa baba ng yung screen, paki-click lang po na subscribe at notification bell. So guys, maraming salamat. Okay. Okay guys, umpisahan na natin ang pag-wiring ng ating tutorial ngayong araw. So guys, from line 1 ng ating circuit breakers, nga pala guys, reminders lang ulit bago natin umpisahan ang ating pag-wiring. So guys, make sure guys na nakapatay ang ating circuit breaker o kayo man ang gagawa nito for safety purposes po. Okay guys, sundan natin ang ating schematic diagram na ginawa. Isa-isahin natin. So guys, nga pala, kung napapansin nyo, meron na tayong existing wire na nakakabit. Yan po yung red no wire. So guys, ano ba yung red no wire niyan? So guys, based sa ating schematic diagram, yan po yung ating neutral or line 2 ng ating mga pyesa. Guys, kung nakikita nyo sa ating schematic diagram, line 2 po ng ating mga pyesa ay ikinabit ko na para mas madali tayong matapos at hindi masyadong mahaba ang ating video at madali nyong maunawaan. Okay guys, so guys, turn off na ang ating circuit breaker. So guys, from line 1, based sa ating schematic diagram, kung nakikita nyo guys, from line 1, line ng ating sa ating schematic diagram. So guys, tap tayo ng ating line 1 o line ng ating circuit breaker. From line 1 ng ating circuit breaker, based sa ating schematic diagram, diretso tayo ng fuse holder natin, ang ating protection sa ating glass fuse. Tap tayo dito guys, protection po sa ating circuit. Okay, nakatap na tayo.
From line 1, diretso tayo ng fuse based sa ating schematic diagram. So guys, labas tayo ng fuse. Diretso siya ng terminal number 95. So guys, tignan nyo ang ating schematic diagram bago natin itap ang ating wire. From terminal line 1 ng ating circuit breaker, diretso siya ng fuse. Itong wire na to guys, kung napapansin nyo, blue at red lang ang ginagamit nating wire. So guys, para hindi kayo manito, kaya hindi ba ko yung kulay ng ating line 1 and line 2, ang ating line tsaka neutral. Okay, so, balik tayo. Line 1, diretso siya ng fuse based sa ating schematic diagram. Labas siya, diretso siya ng terminal number 95. Terminal number 95 ng alin? So guys, terminal number 95 ng ating OL. So guys, yung OL na yan, O.L ay ating thermal overload protection. So guys, N.C, close parenthesis yan po ay ating normally close. Okay guys, tap tayo sa ating fuse based sa ating schematic diagram. Okay guys, tap natin itong wire, itong hawak kong wire, tap natin sa fuse terminal, papunta siya na terminal number 95. Okay, tap natin dito, terminal number 95 ng ating thermal overload relay, NC, normally close. Okay guys, based sa ating schematic diagram, labas siya ng terminal number 96. So guys, terminal number 96, papunta siya ng terminal number 96. Tap tayo ito guys, terminal number 96 ng ating thermal overload relay. Based sa ating schematic diagram, diretso siya ng selector switch terminal number 4. 4 and 3, so guys, uunahin muna natin ang ating automatic mode. Okay guys, 4 and 3. So guys, kung napapansin nyo ang ating selector switch, auto, off, manual. So guys, ibig sabihin, itong position na to ay off. Itong position na to ay manual. Itong position na to ay auto. Ibig sabihin, pag naka-off siya, naka-center siya, yung contact natin ay parehas na open ang ating auto at ang ating manual. Okay guys, baliktarin ko lang ang ating selector switch para makita nyo. So guys, 3 and 4, 4 and 3. So guys, NO to, may nakatakip lang. So guys, ito ay parehas normally open. Okay guys, ito guys, para makita nyo, madali nyong maunawaan. Okay guys, tap natin based ating schematic diagram. Galing tayo na terminal number 96, unahin natin ang ating auto mode. So guys, normally open po ito guys, yung ating auto. Ganun din sa ating manual. Okay guys, para hindi kayo malito. Guys, from terminal number 96, ito guys, yung hawak kong wire, diretso tayo ng selector switch terminal number 4. Tap tayo dito guys, terminal number 4 ng ating selector switch. Labas siya ng terminal number 3. Sige, 4, 3. Okay guys, diretso siya based sa ating schematic diagram guys. Tignan nyo na mabuti ang ating schematic diagram para hindi kayo maligaw o malito sa ating pag-wiring. Terminal number 3, nakatap na tayo ng terminal number 96. Okay guys, tigpitan ko lang. Okay, sorry. Terminal number 96, diretso siya ng terminal number 4, 96 na number 4 ng ating selector switch. Labas siya ng terminal number 3. Okay, from terminal number 3, diretso siya. Okay guys, tap tayo, terminal number 3 ng ating selector switch. Diretso siya ng terminal number 7 ng ating DT o DT. Yung DT natin, yan po yung ating dual timer or twin timer na tinatawag. Okay guys, terminal number 3, nakatap na tayo sa ating selector switch. Diretso siya ng terminal number 7. So guys, tatanggalin ko lang ang ating dual timer para mas madali natin maitap ang ating mga wire. Tanggalin ko lang ating dual timer sa kanyang socket. Okay guys, tabi muna natin dito. So guys, itong socket na to, kung hindi nyo nakikita, ito ko ay naka-flash po sa inyong screen. Ito po ay may number. So guys, 1, 2, 7, 8. Lahat po itong terminal ay naka-flash po sa inyong screen para mas madali nyo masundan ang ating pag-wiring. So guys, balik tayo. Ating selector switch terminal number 3, diretso siya ng terminal number 7. So guys, itong hawak kong wire na kulay blue, itatap natin based sa ating schematic diagram, terminal number 7 ng ating DT. Yung ating dual timer or twin timer man yan na tinatawag. Terminal number 7 ng ating socket, yan po yung line 1 ng ating dual timer or twin timer. Guys, nakatap na tayo.
yung ating line 2, yun nga tulad ng sabi ko kanina ay meron na tayong existing wire. Lahat ng red wire, ayan po yung ating line 2 or neutral. Okay guys, tap naman tayo, tapos na tayo sa ating automatic mode first lane. Sa first lane ng ating automatic mode, so guys, kung nakikita nyo ito ang ating schematic diagram sa bandang baba, sa second lane ng ating automatic mode, terminal number 8 tsaka 6, so guys, normally open ng ating DT. Yung DT ay ating dual timer. Ito po yung contact ng ating dual timer to guys, 8, 6. Okay guys, tap tayo ng terminal number 7. Tingnan nyo guys ang ating schematic diagram. Terminal number 7, diretso siya na terminal number 8. So guys, 7 and 8. So guys, magkatabi lang po sila, halos magkatabi lang po o magkatabi talaga, 7 or 8. So guys, tap tayo dito. Terminal number 7, naka-plus po sa inyong screen itong socket na to para mas madali nyong maunawaan, pati po ang diagram ng ating dual timer na ginamit. Terminal number 7 ng ating dual timer, diretso siya ng terminal number 8. Ito guys, 7, 8. Tap tayo dito. Ilagay lang tayo ng jumper. Okay guys, nakatap na tayo. Terminal number 8. So guys, terminal number 8, ito yung normally open contact ng ating dual timer. Labas siya ng terminal number 6. Okay guys, terminal number 8, based sa ating schematic diagram, 8, 6. So guys, nasan ba yung terminal number 6? So guys, 8, 6. Okay, stop tayo dito sa terminal number 6. Okay, tap tayo dito, terminal number 6 ng ating dual timer. Diretso siya ng A1 ng ating MC. Guys, yung MCN po yung ating magnetic contactor. Okay, tap tayo dito. From terminal number 6, based sa ating schematic diagram, diretso siya ng A1. Itong hawak kong wire guys ay diretso siya ng terminal A1 ng ating magnetic contactor. Yun guys, yung A1 yan po yung line 1 coil ng ating magnetic contactor. So guys, tap natin dito sa A1 ang ating magnetic contactor. Okay guys, nakatap na ang ating wire na from terminal number 6 papunta ng A1. So guys, kung napapansin nyo, nakatap na rin ang ating green pilot light. So guys, yung green pilot light ay nakatap na rin sa ating A1. Okay guys, ating green pilot light. So guys, magtatap tayo sa A1 ng ating magnetic contactor. Okay guys, tap tayo dito sa ating A1 ng ating magnetic contactor. Ito yung ating line 1 ng ating coil ng ating magnetic contactor. Okay guys, nakatap na based sa ating schematic diagram. Ito yun guys, itong linyang to, ito guys yung hawak kong wire, nakatap na siya sa A1, diretso siya ng ating run green pilot light. So sabay yung green natin, ito yun guys, itong wire na hawak ko ay tatap natin sa green pilot light para sa ating run indicator. Okay guys, nakatap na po ang ating green pilot light. So guys, punta naman tayo dito sa ating red, yung ating stop red pilot light. Okay guys, kung nakikita nyo ang ating schematic diagram, tignan nyo guys ang ating schematic diagram para hindi kayo malito. From terminal number 96, tap tayo itong linyang to, itong pinuturo ko sa ating schematic diagram na ginawa. Terminal number 96, diretso siya ng terminal number 21. Okay guys, tap tayo ng terminal number 96 ng ating OL, ating overload relay, ating thermal overload relay. So guys, terminal number 96, NC, normally closed. Tap tayo dito guys, terminal number 96 ng ating thermal overload relay. So guys, nakatap na tayo. Ito ang hawak kong wire guys. Tingnan nyo guys ang ating schematic diagram. Terminal number 96, ito yun guys, nakatap na tayo, naka-plus po sa inyong screen ito para mas madali nyo maunawaan. Terminal number 96, diretso siya ng itong linyang to, tinuturo ko, diretso siya ng terminal number 21. So guys, ano ba yung 21, 22? Bakit MC ang nakalagay dito? So guys, ito yung auxiliary contact na tinatawag. Ito guys, yung 21, 22, 13, 14. So guys, paliwanag ko, yung terminal number 21 at 22 ay normally closed based sa ating schematic diagram. Ito namang 13, 14, system hindi naman natin gagamitin, banggitin ko na rin, NO, ibig sabihin normally open.
Yan po guys ang tinatawag na auxiliary contact. Kahit anong brand ng contactor, auxiliary contact po ang tawag dyan. Okay guys? Okay guys, balik tayo. From terminal number 96, diretso siya ng terminal number 21. Okay, stop tayo ng terminal number 21 ng ating magnetic contactor, auxiliary contact. Nga pala guys, kung bago na kayo sa ating channel, wag po natin kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell sa baba, sa bandang kanan ng inyong screen para ma-update kayo sa mga bago nating video tutorial. Nag-upload tayo ng mga video tutorial. So guys, 2 to 3 videos tayo every week. So guys, maraming salamat. Guys, balik tayo. Nakatap na tayo sa terminal number 21. Okay, terminal number 21, since na normally closed based sa ating schematic diagram, labas tayo ng terminal number 22. So guys, 21, 22, okay, stop tayo ng terminal number 22 ng ating magnetic contactor. Tap tayo sa kanyang auxiliary contact. Ito guys yung hawak kong wire na blue. Ito yung guys, terminal number 22 based sa ating schematic diagram. Diretso siya ng stop red pilot light. So guys, itong hawak kong wire, itatap natin sa red para sa ating stop red pilot light based sa ating schematic diagram. Okay, stop natin dito sa ating red pilot light. Okay guys, nakatap na tayo sa ating red pilot light. So guys, punta naman tayo dito sa ating yellow. So guys, ano ba itong yellow? Tulad ng sabi ko kanina, yellow pilot light. So guys, ito yung ating indicator in case na mag-overload ang ating motor at na-detect ng heating element ng ating thermal overload, automatic itong normally close ay mag-open, ang ating normally open ay mag-close para magbato ng signal at umilaw ito. Okay guys, discuss ko mamaya. Okay guys, punta naman tayo dito. Terminal number 95 ng ating thermal overload relay, normally close. Diretso siya. Guys, tignan nyo. Terminal number 95, diretso siya ng terminal number 97. Guys, terminal number 97. Tap tayo dito sa terminal number 95. Terminal number 95, 95, 96, 97, 98. Based sa ating schematic diagram, 95, diretso siya ng terminal number 97. So guys, yung linya to sa ating schematic diagram. Terminal number 95, diretso siya ng terminal number 97. Tap tayo dito guys. Okay. From terminal number 95 ng ating overload relay, 95 papunta siya ng terminal number 97. Normally open based sa ating schematic diagram. Labas siya ng terminal number 98. Terminal number 98. Tap tayo dito guys. Terminal number 98. Terminal number 98 ng ating thermal overload relay. Okay guys, nakatap na tayo based sa ating schematic diagram. 97, 98, nagtap tayo itong guys, yung hawak ng wire na blue ay tignan nyo ang ating schematic diagram para mas madali nyong maunawaan. Terminal number 98, diretso siya ng trip yellow pilot light natin. Okay guys, tignan nyo guys, itong hawak kong wire ay tatap natin sa yellow pilot light natin. Okay, tap natin dito. Okay guys, nakatap na tayo sa ating yellow pilot light. So guys, tapos na tayo sa ating mga indicator light. So guys, tapos na tayo sa ating automatic mode. So guys, ikabit naman natin ang ating manual mode. Okay guys. So guys, tignan nyo ang ating schematic diagram. Dito tayo sa ating selector switch. So guys, ating auto selection. Pag nag-close yan, gagana ang ating automatic switch. Kakabit naman natin ang ating manual. So guys, based sa ating schematic diagram, ito yung 4, ito yung 3. Ibig sabihin, guys, tignan nyo guys ang ating schematic diagram, ang ating selector switch, 4, 3, 4, 3. Okay guys, tap tayo sa ating terminal number 4, papunta ng terminal number 3 para sa ating manual mode. Terminal number 4, tignan nyo guys ang ating schematic diagram, terminal number 4, papunta ng terminal number 3. Ito yung ating terminal number 4 ng ating automatic. Tap tayo dito guys. Automatic mode. Tap tayo dito.
diretso siya jump siya ng ating base sa ating schematic diagram papunta terminal number 3 ng ating selector switch para sa ating manual mode. Tap tayo dito guys. Okay guys, tulad nga, ulitin ko lang, ito ay normally open. Pag sinelect mo dito, itong contact na to ay magko-close. Pag sinenter mo, off, walang magko-close alin man sa dalawa. Pag sinelect mo ito manual, ito ay open, ito ay close. Okay guys, balik ko lang sa off selection ng ating selector switch. Okay guys, nakatap na tayo. 4, 3, okay, terminal number 4. Okay guys, labas tayo ng terminal number 3, papunta ng ating manual. Okay guys, nga pala guys, pasensya na kayo kung paulit-ulit, minsan 2 to 3 times ko siyang binabanggit ang pagkakabit ng wire sa terminal para mas madali nyo maunawaan at maintindihan ang ating tutorial ngayong araw. Okay guys, pasensya na po. So guys, stop natin. Ito guys, yung hawak kong wire para sa ating manual mode. So guys, balik tayo sa ating schematic diagram. Terminal number 4 ng ating automatic. Jump tayo ng wire. Okay guys, diretso ng terminal number 3. Terminal number 3 ng ating manual, labas ng terminal number 4 ng ating selector switch. Guys, itong terminal number 4, magta-tap tayo dito. Tignan nyo ang ating schematic diagram. Terminal number 4 ng ating manual mode sa ating selector switch, diretso siya ng A1 ng ating magnetic contactor A1. Yan po yung ating line 1 sa ating coil ng ating magnetic contactor. So guys, stop muna tayo sa ating terminal number 4 ng ating selector switch para sa ating manual mode. Okay guys, nakatap na tayo sa ating selector switch terminal number 4. Ito yun guys, 3, 4. Okay guys, diretso siya ng terminal A1. So guys, ito guys, yung hawak kong wire ay galing ng manual mode natin sa ating base sa ating schematic diagram. Diretso siya ng A1. Ito guys, yung wire na to ay itatap ko sa terminal A1 ng ating magnetic contactor base sa ating schematic diagram. Okay, stop natin dito sa ating magnetic contactor terminal A1, yung ating line 1. Okay guys, nakatap na ang ating wire para sa ating manual mode. So guys, tapos na po ang ating pag-wiring ng ating tutorial ngayong araw na part 2 ng ating Omron twin or dual timer manual and automatic on and off motor control circuit. So guys, ikakabit na natin ang ating dual timer or twin timer na tinatawag. Okay guys, pwede na nating testingin ang ating tutorial ngayong araw na part 2 po ng ating Omron twin or dual timer manual and automatic on and off motor control circuit. So guys, naka-off pa ang ating circuit breaker. Okay guys, power on natin ang ating circuit breaker. So guys, power on natin ang ating circuit breaker. Okay guys, naka-indicate na ang ating stop pilot light based sa ating schematic diagram. Okay guys, kasi from fuse, nakarekta siya. Tignan nyo ang ating schematic diagram. Diretso siya na nakatap siya terminal number 96. Close contact po lahat ng dinaanan niya, kaya umilaw na siya. Okay guys, so guys, unahin muna natin ng ating automatic mode. Okay guys, ang ating automatic mode, select natin ang automatic mode. So guys, set natin ang ating dual timer or twin timer ng nakaset po tayo ng seconds sa on, seconds sa off. So guys, iset natin ng let's say 5 seconds siyang naka-on at 10 seconds siyang naka-off. Ibig sabihin, pag sinalik ko to ang ating selector switch ng automatic mode, magbibilang pa tayo ng 10 seconds kasi 10 seconds na sinet natin ang ating dual timer na sinet natin ng 10 seconds na naka-off. Ito yung green guys na dial. Itong red naman, yan ay on. Ibig sabihin, nakatutok siya sa 5:05. Ibig sabihin, 5 seconds siya kasi yun ang setting natin sa ating mode. So guys, 5 seconds siyang naka-on. Then, after nun, mag-off naman siya ng 10 seconds. Okay guys, select ko lang ang ating selector switch sa auto mode. So guys, nga pala,
pabanggit ko lang nga pala guys, kung meron kayong katanungan sa ating ginawang tutorial ngayong araw or suggestion para sa gusto nyo rin gawa natin ng tutorial about electrical, so guys, mag-comment na kayo sa baba at huwag po sana natin kalimutan mag-subscribe sa baba sa bandang kanan ng yung screen at click po ang notification bell para lagi kayong ma-update sa mga bago nating video tutorial. So guys, nag-upload tayo ng mga video tutorial about electrical, motor control or house wiring man yan. So guys, maraming salamat. Okay guys, balik tayo. Select ko siya ng auto mode. Okay guys, tingnan nyo. Magbibilang tayo ng 10 seconds. 10 seconds ang setting natin. 10 seconds siyang magbibilang bago mag-on. Okay guys, select natin auto mode. Okay guys, nagbibilang ang ating timer. After 10 seconds, base sa setting natin, on siya ng 5 seconds. After 5 seconds, off siya ng 10 seconds. Okay guys, nakadepende lang siya sa setting mo. Pwede mo siyang iset ng hours, seconds, minutes. May option sa guys, pwede siyang palitan. Pwede mo siyang iset ang on, let's say hours, ang off, let's say minutes. Pwede mo siyang gawing ganon. Yung off mo man or on, pwede mo siyang pag-ibahin ng setting, minutes to, seconds to, hours to, minutes to. Pwede, may option siya. Okay guys, so guys, off natin. Let's say iset naman natin ng parehas ng 5 seconds. Paiksiin na natin para hindi ganun kahaba ang ating tutorial. So guys, pwede nyo namang iset yan ng hours. Depende po sa inyo. Okay guys, parehas natin iset ang on and off ng ating automatic on and off. 5 seconds siyang naka-on, 5 seconds din siyang off. Okay guys, select ulit natin ang auto mode. 5 seconds siyang naka-off. Okay, 5 seconds din siyang naka-on. 3, 2, 1. Okay. Off siya ng 5 seconds. 3, 2, 1. Okay. Okay guys, ganun lang siya guys ang base sa ating schematic diagram na automatic mode. So guys, off natin. Off selection natin. I-manual mode naman natin. So guys, base sa ating schematic diagram, pag sinelect natin yung manual, ibig sabihin ngayon naka-off tayo, walang naka-close contact sa ating selector switch based sa ating schematic diagram. Okay guys, ito guys, yung 4 at 3 open, yung 3 and 4 open din, naka-center lang, ibig sabihin naka-off position lang ang ating selector switch. Okay guys, select naman natin ng manual, ibig sabihin pag sinelect ko ito ng manual, itong linyan to ay bababa, magko-close contact, dadala yung kuryente, open pa rin yung ating auto. Okay guys, pag nag-close to, diretso siya ng ating A1 coil ng ating magnetic contactor sa ating manual mode. Okay guys, manual mode natin. Okay guys, pag naka-manual mode tayo, dire-diretso yan guys. Kasi manual mode, dire-diretso yan hanggat hindi mo siya ino-off, continuous lang ang takbo ng ating motor or saang application or makina mo man siyang gagamitin ang ating tutorial ngayong araw. Okay guys, off natin. Okay, manual mode ulit natin. Okay, halimbawa naman guys, testingin natin ang ating trip. So guys, let's say naka manual mode kayo, biglang nag-stack up ang motor na kinokontrol ng ating circuit na ginawa na to. So guys, if force strip natin guys, kailangan since naka manual tayo, pag pinor strip natin ang ating halimbawa lang na nag high ampere, nag-stack up yung bearing, siyempre may hirapan umikot ang ating motor, madidetect ng ating thermal overload relay na nag-high ampere, nahihirapan ang ating motor, madidetect ng ating heating element ng ating thermal overload relay. Guys, ipo-force strip natin, kailangan since naka-manual siya, ipag pinor strip natin, dapat mamamatay siya at iilaw ang ating indicator light na yellow. Guys, force strip natin. Okay guys, umilaw po ang ating yellow. Ibig sabihin, manual, off, auto, hindi po gagana. Kasi, based sa ating schematic diagram guys, paliwanag ko lang para mas madali nyo maunawaan.
Itong 9596 kung nakikita nyo, NC, normally close. Ibig sabihin yan, pag nag-trip, mag-open to. Itong 9798, since ang normal position niya ay normally open, kapag nag-trip guys, magko-close to, mag-open to. Pag nag-open to, itong buong circuit na to, simula dito, lahat po yan ay wala ng supply ng kuryente. Ang magkakaroon na lang ng supply, since na nag-open to, ito naman ang magko-close. Itong ating trip yellow pilot light ng ating indicator light. Kahit ano pang gawin mo dyan, manual, off, auto, putol na po tong linyan to, hindi na po gagana. So guys, let's say na-fix mo na o nagawa mo na, na-repair mo na ang problema ng motor nyo. Ito guys, i-reset natin. Ito guys, kung nakikita nyo, pindutin natin itong reset. Okay, since naka-off tayo, hindi gumana, mamanual ulit natin. Okay, gana ulit siya guys. Kasi pag nireset natin, itong original position niya, babalik siya ang 9596. 9596 ay close na ulit. Diretso na ulit ang kuryente sa ating mga pyesa. At itong ating 9798, 9798 ay back in original position siya na normally open. Okay guys, sana naintindihan nyo. Select naman natin ulit ng ating automatic mode. Off natin. Automatic mode, 5 seconds, 5 seconds, on and off. Automatic on and off, 5 seconds, depende po sa setting natin. So guys, nakaset tayo ng 5 seconds, 0, 5, 10 to 30, nakaset tayo ng 5 seconds. So guys, set natin ng 5 seconds. Since nakaset na tayo, pwede natin automatic mode. Patay, naka-off siya ng 5 seconds, on din siya ng 5 seconds. Okay. Off. 4, 3, 2, 1. On. 4, 3, 2, 1. Off. Okay guys, so guys, maraming salamat sa panonood ng ating video tutorial. So guys, wag po sana natin kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell sa baba at sa bandang kanan ng inyong screen. At wag po natin kalimutan i-like and share po para makatulong po tayo sa gustong matuto ng electrical. So guys, maraming salamat and God bless.